So, ito naman yung ating bagong update ngayon dito sa Bitpinas update. So, just in, fourth blockchain bill filed in the lower house. So, ano naman itong bill na ito? Okay. So, isa ito sa mga bagong panukala sa House of Representative. Yung House Bill number 4489, okay, na pinamagatang an act mandating the establishment and implementation of the national budget blockchain system to enhance transparency, accountability, and public participation in the Philippine budget process. So, maganda itong panukala ng gobyerno kung may sasabatas to. Okay? Kung magtutuloy-tuloy. Okay? Pero may mga uh, may mga issue na ang blockchain is ayaw nilang gamitin. Okay? Yung iba naman gumagamit ng mga international foreign exchange, pero uh, itong ating crypto sa bansa, maraming mga against. Okay? Okay, so nakaka-confuse to. So base sa mga political commentator si Sir Chris, okay? So ito yung mga pumipigil sa mga blockchain dahil may mga kommente na political, nagiging politika itong crypto at pwedeng maging corrupt, okay? At may mga stocks din. Okay? So, yung lalaman layunin ng blockchain nito, itong national budget. So, gagawa silang sistema sa pambansang budget na naka-blockchain para transparent ang budget, allocation, panggastos at financial transaction ng gobyerno. So, wala nang mga buhaya dito, So, transparent na yung mga gagawing budget, so gastos sa transaction. So, andun na, naka-ledger na. Makikita mo din yung mga transaction na kung saan napupunta yung mga proyekto ng ating gobyerno. So, dito, maiwasan yung mga pagnanakaw. Okay? O, yan, yung mga fraud. Okay? Mga plundering. Yan ang maganda sa blockchain technology. Okay? Transparent. Okay? So, yan yung mga kaganapan ngayon. So, ano pa? So, meron din yung ilunsad ni Bam Aquino, maalala ko last 2 days yata. So, may pinasang bill si Senator Bam Aquino, yung Senate Bill 1330, yung blockchain the bill. So, para ilagay yung budget at financial transaction ng gobyerno sa blockchain platform. Ayan. So, maaring isabatas yan sa lower house kung matuloy-tuloy maganda. Okay? Okay, so hanggang dyan lang ating balita ko. Don't forget to subscribe my channel, Jonathan Bit TV, para update sa mga next video ko. Okay? Thank you for watching. God bless day. So, ano yung masasabi mo dito sa ating blockchain? Okay? So, what's up ka-AI? So, crypto news tayo ngayon. Okay? So, ano ba ang kaganapan sa ating crypto? So, ito yung ating bagong update ngayon. So, US lawmakers are meeting with 18 crypto leaders, okay? So, including Michael Saylor and Tom Lee. So, to push the Bitcoin Act and Trump's strategic Bitcoin reserve. So, the plan would see the US acquire 1 million BTC over 5 years through budget-neutral strategies. So, ito yung mga player sa Bitcoin reserve, si Michael Saylor and Lee. So, ito sila yung mga top holders ng Bitcoin. Okay? Kung matatandaan nyo, noong March 2025, so nilagdaan ni Pangulong Donald Trump ang isang executive order para sa magtatag ng strategic Bitcoin reserve at ng isang US digital asset. Okay? Kaya yung Bitcoin nag-bull run. So, nung nilagdaan ni Trump, so ang Bitcoin nasa $70,000 dollars. So, pumalo ng 100K. Okay? Nung nilagdaan tong Bitcoin reserve. Okay? So, ang reserve na ito ay gagamitin para sa Bitcoin. So, na pag-aari ng gobyerno dahil sa mga forfeiture cases o mga civil asset forfeiture. So, ito yung strategic ni President Donald Trump para
yung debt ng US is ma-recover niya. Okay, nasa 17 trillion yata eh. Okay? So, ito yung pangako ni Trump na magkakaroon ng budget neutral strategies. So, ito yung magpapahintulot sa gobyerno na kumuha pa ng karagdagang Bitcoin. So, hindi niya gagastusin yung bagong buwis o pondo mula sa mamamayan. So, ito yung kailang pang-reserba, itong Bitcoin. Okay? Para hindi lubog ang ekonomiya ng Amerika. So, at hindi rin papayagan na ibenta ang Bitcoin na pumasok sa strategic Bitcoin reserve. So, ituturing itong permanenteng store value tulad ng digital port Paxnox. Okay? So, ano ba ang Bitcoin Act? Bakit kailangan nilang Bitcoin? So, ang Bitcoin Act, so ito ay panukalang batas sa Estados Unidos. Okay? Ayan. Kaya, so, ayon sa bill, itong Bitcoin Act, so, ito yung nagbumungkahi na makabili ang Estados Unidos ng 1 milyong Bitcoin sa loob ng 5 taon na reserve. Okay? So, mula ngayon, 2025 hanggang 2030. So, yan. So, naka-reserve yan sa loob ng 5 years. Okay? Yan. So, isa pa sa mga player ng Bitcoin, si Michael Saylor. So, si Michael Saylor ay isang Amerikanong negosyante. So, co-founder at executive chairman ng MicroStrategy o tinatawag na strategy. So, yan, malaking kumpanya yan. Hawak niya. So, matagal nang aktibo siya o taga-suporta ng Bitcoin bilang reserve asset. So, ginagamit niya ang MicroStrategy para bumili ng malaking bilang ng Bitcoin at hawakan ito sa mahabang panahon. Ayan. So, malaki yung hawak na Bitcoin ni Michael Saylor. So, milyon-milyon yan. Okay? Bawat siguro hindi lang sa isang araw sa buwan-buwan bibili yan eh. Pag bumaba yung market, bibili siya. Kahit tumaas yung market, bibili uli yan. Okay? So, yan yung kanyang panukala. Ang panukala ng Bitcoin o itong strategic ng Amerika is never sell your Bitcoin. So, possible itong market based sa mga expert. So, itong 2001 January, so, ng 2026, pwedeng pumalo ng 150k ang isang Bitcoin. So, yan yung abangan natin.